Ilang taon na rin ang nakalipas. Nasa tungkulin ako ng pagdidilig kasama ng ilang kaedad kong kapatid. Talaga namang napakamasigasig at responsable nila. Madalas din silang napupuri ng mga tao kaya talagang hinangaan ko sila. Umasa akong isang araw magiging katulad nila ako at titingalain ako ng iba. Paglaon, nalipat naman ako ron sa ibang iglesia. Hindi nagtagal, isang leader doon ang natukoy na huwad na leader at napalitan dahil sa hindi paggawa ng praktikal na gawain. At ako ang nahalal na leader ng iglesia kapalit niya. Pinalakas ang loob ko ng mga kapatid na nakakakilala sa akin. Sabi nila, itinataas ka ng Diyos. Dapat pahalagahan mo yan. Alam kong magiging malaking responsibilidad ang tungkuling ito. At magiging malaking pagkakataon ito para patunayan ang sarili ko. Pag naging magaling ako, tiyak na hahangaan ako ng mga kapatid. Tahimik akong nagpasya na gagawin ko ang makakaya ko para magawa ng maayos ang tungkuling ito. Sa bawat pagtitipon ng grupo pagkatapos noon, hinimay ko kung paanong hindi nagawa ng dating leader ang praktikal na gawain at madalas na negatibo ang pananalita at nagalit ang lahat sa mga ito. Nang makita ko ito, kailangan kong paalalahanan ang sarili ko na marunong na ngayong kumilala ang mga kapatid ng mga huwad na leader at inaasahan nila akong gumawa ng praktikal na gawain. Kinailangan kong magsipag at magsikap para makuha ang suporta nila. Bilang isang leader ng iglesia, ako dapat ang pinakamaagap sa iglesia at maging handang magdusa ng higit sa sino man doon at saka makapagsakripisyo rin ng higit sa sino man. Kailangan kong magkaroon ng higit na pananampalataya sa panahon ng pagsubok at hindi maging negatibo pag nangyari yun. Dapat ay maging mas magaling ako sa ibang nasa iglesia sa lahat ng paraan nang sa gayon ay lagi akong pupurihin ng lahat. Pinaghaharian ng ganong mga isipin, inabala ko ang sarili ko sa mga pagtitipon ng grupo at gabi na akong matulog araw-araw. Minsan, kapag nakikipagkwentuhan ako sa iba, ay babanggitin ko kung gaano ako kaabala sa gawain sa iglesia at kung gaano ako kagabing natutulog. Kapag narinig nila yon, iisipin nilang napakaresponsable ko at handang-handa akong magdusa. At lagi nila akong sinasabihang alagaan ang sarili ko. Nireregaluhan din nila ako ng masasarap na pagkain at inumin galing sa mga bahay nila. Sa tuwing may isa sa kanila ang nasa masamang kalagayan, agad ko silang pinupuntahan para suportahan sila. Sa mga pagtitipon, kinikwento ko sa mga kapatid. Ang matatagal ng negatibo ang pakiramdam pero naging positibo ulit nang magbahagi ako sa kanila. Kaya nang isip ng lahat na mapagmahal at napakatiyaga ako sa kabila ng mura kong edad. Para maintindihan ng gawain sa iglesia sa sandaling magkaroon ng potensyal na magbabalik loob, sasabihan ko agad ang diakono ng ebanghelyo na magbahagi sa kanila. At minsan ako mismo ang pupunta para magpatotoo. Kalaunan nagsimulang umusad ang gawain ng ebanghelyo at sa isang pagtitipon, sinabi ko sa iba, nakita nyo, hindi maganda ang gawain natin ng ebanghelyo noon. Pero ngayon, bawat buwan may mga tumatanggap ng gawain ng Diyos. Kailangan nating mas magsikap pa. Kaya naramdaman ng mga kapatid na naayos at napabuti ang gawain ng ebanghelyo simula nung dumating ako roon. At tiningala nila ako at lalo pang hinangaan. Kapag ibinabahagi ko ang mga karanasan ko sa mga pagtitipon, higit kong binibigyang diin ng ilang mga halimbawa ng positibong pagpasok. Natatakot akong kapag binanggit ko ang mga katiwalian ko, iisipin ng iba na mahina ako pag nagkakaroon ng mga problema at hindi na ako titingalain. Kaya hindi ko masyadong binabanggit ang tungkol sa pagiging negatibo o mahina ko o kung paano ako naghayag ng katiwalian. Tungkol sa kung paano ko hinanap ang katotohanan, isinagawa ang mga salita ng Diyos at kung paano ko ginawa ang tungkulin ko ng may pananampalataya, yun ang madalas kong sinasabi, isinasalaysay ang bawat detalye. Dahil matagal na akong nagbabahagi ng ganito, inisip ng mga tao na magaling ako sa paghahanap ng katotohanan at na lagi kong nahahanap ang landas ng pagsasagawa. Lalapitan nila ako para sa pagbabahagi pag may mga problema sila. Pagtagal nagsimulang umusad ang lahat ng aspeto ng gawain ng iglesia. Lumago ang pananampalataya ng mga tao at parami ng parami ang gustong gawin ng tungkulin nila. Nang makita ang tagumpay na ito, lalo kong naramdaman na parang ako ang haligi ng iglesia. Taas noo ako at mas matapang magsalita saan man ako pumunta. Akala ko maganda ang ginagawa ko bilang leader ng iglesia at nakarapat dapat talaga sa akin ang posisyon ko. Kapag gumagawa kasama ang iba, laging ako ang nangunguna. Nagpapasikat ako na parang mas magaling ako sa kanila para hangaan nila ako.
Isang beses kinailangan naming umupa ng bahay para pagtipunan. Isang diakono at isang brother na katambal ko sa trabaho ang pumunta para tingnan ng bahay. Naisip ko, ako dapat ang magpapasya sa ganun kahalagang bagay. Hindi niyo pwedeng aprubahan yun nang hindi ko yun nakikita. Sa totoo lang, alam ko sa puso ko na mas matanda at mas maraming karanasan ng brother na ito kaysa sa akin. At mas may alam siya kung tama ba ang bahay na to o hindi. Pero inisip ko kung paano ko maipapakita kung gaano ako katalino. Inisip ko, ano bang ibang detalye at problema ang dapat naming isaalang-alang kapag uupa ng bahay. Kaya may ilan akong itinanong at pinapunta sila para ipatanong yon. Sa huli, meron silang nakitang ilang problema sa bahay na yon. At nang malaman ng mga kapwa manggagawa ko, sabi nila, "Ay nako, hiyang-hiya talaga kami. Mas matanda kami sa'yo pero hindi namin pinag-isipan ng mga bagay ng kasing ingat mo." Natuwa ako sa sarili ko nang marinig ko ito. Mula noon ako nilalapitan na ng lahat para makakuha ng mga kasagutan at pag-usapan ng mga bagay-bagay. Sa paglipas ng panahon, napansin ko na medyo naging palaasa ang mga kasama ko sa gawain. Hinihintay nila akong ibigay ang opinyon ko sa lahat. Mas lalo silang umasa sa akin. Unti-unti ay natagpuan kong nagiging mas matatag ang aking reputasyon sa mga kapwa manggagawa ko. At kailangan may opinyon ako sa lahat ng usapin ng iglesia. Umaasa ang mga kapatid sa akin para magbahagi sa kanila sa bawat suliranin. Pakiramdam ko ay napakahalaga ko sa iglesia at madalas ay mataas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Minsan may iisip kong darating ang kapahamakan sa mga taong tinitingala at mababalisa ako at itatanong sa sarili ko ito. Napakataas ng tingin sa akin ng lahat. Naligaw na ba ako ngayon? Pero may iisip ko, isa akong leader. Dapat akong lapitan ng mga kapatid para sa mga problema nila. At sila rin ay mayroong ilang problema kung saan, talagang matutulungan ko silang lutasin. Normal lang sa kanilang umasa sa akin. Sino bang may ayaw makasama ang taong tumutulong sa kanila? Kung kaya, binaliwala ko ang mga saway at babala ng banal na espiritu at hindi sinuri ang kalagayan ko o ang landas na kinalalagyan ko. Sa halip, ang ginawa ko ay nagpatuloy lang ako sa maling landas. Nang ako'y ituwid at disiplinahin ng Diyos ay noon lang nagsimulang mamulat ang manhid kong puso. Nang magising ako isang umaga, naramdaman kong napakasakit ng kaliwa kong mata. Tuloy-tuloy yon sa pagluluha. At nang tingnan ko sa salamin, naninigas ang kaliwang panig ng mukha ko. Di ko maisara ang mata ko o maigalaw ang bibig ko. Di ko alam ang nangyari. Sa pagtitipon ng hapong yon, isang sister ang nabigla nang ako'y makita niya. At sabi niya ito raw ay facial paralysis at kailangan kong magpagamot agad-agad. Sabi niya pag ito'y pinatagal ko pa, hindi na raw babalik ang mukha ko sa normal. Ay, grabe pala. Ganun ka seryoso yun? Alam niyo, isa talaga itong malaking dagok para sa akin at nablangko ang aking isipan. Paano ako nakakuha ng ganong sakit ng ganito kabata? Kung totoo ang sinasabi niya na masisira ang mukha ko, paano ko na magagawa ang tungkulin ko? Paano na ako haharap sa mga tao? Dahil doon, natuliro ako at talagang nagsimula ng manghina ang loob ko. Pinag-uusapan na ng lahat ang naging sakit ko. Pero ng panahong yun, ang gulo-gulo ng isip ko. Walang lakas na natira sa akin. Naging malabo. Ang biyahe ko pa uwi, gusto kong magdasal sa Diyos pero di ko alam ang aking sasabihin. Ang kaya ko lang gawin ay hilingin sa Diyos na patnubayan ako, payapain niya ang puso ko at mahanap ko ang kalooban niya. Nang oras na yun, bigla kong naisip ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Kapag sumapit sa iyo ang pagdurusa ng sakit, paano mo dapat danasin ito? Dapat kang humarap sa Diyos para manalangin, hinahangad na maarok ang kalooban niya, at sinusuri kung anong paglabagang nagawa mo o ang mga katiwaliang di mo pa nalulutas. Kailangan mong magdusa sa pisikal. Pagpapahina lang ang laging makakapagpamuhay sa mga tao sa harap ng Diyos, di napipigilan. Kapag sumasama ang loob nila, lagi silang nagdarasal. Nagninilay sa kung anong maaari nilang nagawang mali na nakagalit sa Diyos. Nakakabuti ito. Pag nagdaranas sila ng matinding pasakit at pagsubok, dito nagkataon. Oo nga. Sabi sa mga salita ng Diyos, pag nagdaranas sila ng matinding pasakit at pagsubok, dito nagkataon. Napagtanto ko dahil sa mga salita ng Diyos na hindi aksidente ang karamdamang ito. Tama. Tiyak na nasa likod nito ang mabuting
kalooban niya at dinidisiplina niya ako. Kailangan kong maghanap at magnilay para malaman kung paano ako nagkasala sa Diyos. Lumapit ako sa Diyos sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, may sakit ako ngayon. At alam kong ikaw ito na nagdidisiplina sa akin. Na ginagamit mo ang karamdamang ito para balaan ako at pagnilayin ako. Pero manhid na manhid ako ngayon. Hindi ko matukoy ang mga problema ko. Bigyan mo ako ng kaliwanagan nang matutunan ko ang aking leksyon sa pamamagitan nito. Amen. Matapos magdasal, isip ako ng isip tungkol doon, pero hindi ko maisip kung paano ako nagkasala sa Diyos. Kaya muli akong lumapit sa Kanya at hiniling sa Kanyang patnubayan ako. Ilang araw akong nanalangin at naghanap ng ganito. Salamat sa Diyos sa pagdinig sa mga panalangin ko. Di nagtagal, nagsaayos ang Diyos ng mga sitwasyon para makita ko ang mga problema. Isang araw, pumunta ako kay na Sister Zhao para sa acupuncture. Kinumusta ako ng pamilya niya. Nangangambang nalulungkot ako. Sa acupuncture, binasa nila ang mga prinsipyo kung paano harapin ang sakit. Sinabi sa akin ni Sister Zhao na huwag mag-alala bagkus ay lalong magdasal at manalig sa Diyos. At sa tulong ng gamutan ay bubuti ako agad. Pero dahil nauna na niyang sinabi na kapag hindi ito nagamot agad, pwedeng habang buhay nang maging baluktot ang mukha ko. Takot na takot talaga ako. Pero nang makita kong alalang-alala siya sa akin, naisip ko kung alam ng iba kung ano ang tunay kong nararamdaman, iisipin ba nilang mababa ang tayog ko? Sa tuwing mahaharap, sa pagsubok o magkakasakit ang sino man, nagbabahagi ako sa kanila ng may kaugnayan sa pananampalataya. Pakiramdam ko ang tibay-tibay ng pananampalataya ko. Pero ngayong bigla akong nagkasakit, ipinapakita ko ang kawalan ko ng pananampalataya at ipinapahayag ang mga pangamba at takot ko. Iisipin ba ng lahat na ipinangaral ko lang ang doktrina? Kaya ako'y ngumiti kay Sister Zhao at sinabing medyo nanghihina nga ako ngayong may sakit ako, pero naniniwala akong ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos. Di mahalaga ang paghihirap na to. Ang pinaka-iniinda ko'y di ko makita ang kalooban ng Diyos o malaman kung ano ang mga problema ko. Sumasama ang loob ko dahil napakamanhid ko. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng may paghanga at sinabi niya, dapat kang magnilay sa iyong sarili ngayong may sakit ka. Suriin at subukan mong unawain ang sarili mo at magpagamot ka rin. Maaaring nagkasakit ka dahil palagi kang nagpapagod sa trabaho. Buong araw mong ginagawa ang tungkulin mo at nirerespeto naming lahat yon. Gusto mo pa rin gawin ang tungkulin mo kahit ngayon. Dapat maghinay-hinay ka lang. Pinagsabihan ko ang sister na katrabaho mo sa hindi paggawa ng bahagi niya. Pinaalalahanan ko siyang maging mas maasikaso sa gawain ng iglesia. Medyo nabalisa ako nang ito ay sabihin niya sa akin. Kaya diniretso ko siya. Sabi ko, hindi lang naman ako ang gumagawa ng gawain ng iglesia. Huwag mo akong ilagay sa pedestal. Naisip ko habang pauwi ako nung araw na yon. Bakit niya pinuna ang sister na yon ng ganun dahil sa akin? Sa tingin ba niya ako ang pinaka-responsable sa kanilang lahat? Marahil ay lagi kong pinupuri ang sarili ko at minamaliit ang iba. Naisip ko kung paano ko itinago ang kahinaan ko kay Sister Zhao at nagkunwaring malakas ang pananampalataya ko. Hindi ba't nilinlang ko siya? Ito ang iniisip ko nang makita ko si Sister Zhang na papalapit sa akin. Napansin ko na puno siya ng pag-aalala sa akin at sabi niya, dapat mong ingatan ang iyong sarili. Anong gagawin namin pag nagupo ka ng kondisyong ito? Nang marinig ko siyang diretsahang magsalita ng ganun, labis akong natakot. Sa pag-alis ko, di ko mapigilang mag-isip ng mag-isip sa sinabi niya. Nagsimula na rin akong kabahan. At naisip ko, isa lang akong hamak na leader ng iglesia. Alam kong kakayaning magpatuloy ng iglesia kahit ako'y wala. Bakit naman niya itatanong kung anong gagawin nila pag wala ako? Ipinapakita ng sinabi niya na meron din pala akong puwang sa puso nila. Ang puso ang templo ng Diyos, kaya kung may puwang ako ron, hindi ba't nilalabanan ko ang Diyos? Naisip ko kung paanong laging gusto kong makakuha ng suporta at paghanga ng mga tao. Pero nang marinig kong sabihin yun ng sister, nabalisa ako at natakot. Ibig sabihin ba nito nalinlang ko rin ng ibang kapatid? Kung pareho kay Sister Zhang ang nararamdaman ng iba, ibig bang sabihin nadala ko sila sa harap ko? Nasa landas ako ng mga antikristo.
Naisip ko ang ilang mga antikristo na nakita kong napaalis noon at kinilabutan ako. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko, naharap ako sa isang malaking sakuna. Pagka-uwi ko, kinuha ko ang libro ko ng mga salita ng Diyos at binasa ko ito. May kakayahan ng mga taong may mapagmataas na kalikasan na suwayin ng Diyos, labanan siya, at makagawa ng paghatol at magtaksil sa Kanya. At gumagawa ng bagay upang itaas ang sarili nila para magtatag ng kaharian nila. Halimbawa, kung 20,000 katao ang tumanggap sa gawain ng Diyos at pinapunta ka roon upang magtrabaho at pinabayaan kita ng 1 buwan at pinagkalooban ng otoridad na kumilos ng mag-isa, sa 10 araw, nagawa mong maging kilala ng lahat. At sa loob ng 1 buwan, luluhod na silang lahat sa harapan mo. Umaawit ng papuri sa iyo at sinasabing nangangaral ka ng may mahusay na pananaw. At ipinagpipilitan na ang iyong mga pagpapahayag ang siya nilang kailangan at makapagkakaloob ka para sa mga pangangailangan nila. Ang lahat ng ito nang hindi man lang nasabi ang salitang Diyos. Paano mo ginawa ang gawaing ito? Para magawa ng mga taong ito ang gayong reaksyon, ay magpapatunay na ang gawain mo'y walang kasangkot na pagpapatotoo sa Diyos. Nagpatotoo lang ito sa sarili mo at ipinakitang gilas ang sarili mo. Paano ka makapagkakamit ng gayong resulta? Sinasabi ng ilan, ang ibinabahagi ko yung katotohanan, di ko pinatotohanan ng sarili ko. Ang saloobin mong yan, ang asal mong yan, ay sumusubok makapagbahagi sa mga tao mula sa posisyon ng Diyos at hindi ito katulad ng pagtayo sa posisyon ng tiwaling tao. Lahat ng sinasabi mo'y mayabang na pananalita na humihingi sa iba. Wala man lang kinalaman ito sa iyong sarili. Ang epektong makakamit mo'y ang mapasamba mo ang mga tao sa iyo, ang kainggitan ka at purihin ka hanggang sa huli, silang lahat ay may kaalaman tungkol sa iyo. Nagpapatotoo sa iyo, pinupuri ka, at binobola ka ng husto. Kapag nangyari yon, katapusan mo na. Di ba ito ang landas na kinaroroonan ninyo ngayon? Kung hihilingin sa iyo na mamuno ng libu-libong tao, masisiyahan ka sa una, ngunit pagkatapos ay yayabang. Tatangkain mong okupahin ang posisyon ng Diyos. Nagsasalita at sumisenyas, di alam kung anong isusuot o kakainin, o kung paano maglalakad. Hindi ka makikipagkita sa karamihan ng mga nasa ibaba mo, unti-unti kang sasama. Sa huli ay pababagsakin na gaya ng arkanghel. May kakayahan kayong gawin ito, hindi ba? Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Kung isang araw, tinawag ka upang gawin ang gawain, at may kakayahan kayong gawin ng mga bagay na ito, paano mapapalawak ang gawain? Hindi ba ito magiging magulo? Sinong mangangahas na hayaan kang lumabas doon? Kung magpunta ka, hindi ka nababalik. Hindi mo napapansinin ang lahat ng sinabi ng Diyos. Magpapatotoo ka lang sa sarili mo at magpapakitang gilas na parang ikaw ang nagdadala ng kaligtasan, ang gumagawa ng gawain ng Diyos. At ipinararamdam sa mga tao na para bang lumitaw ang Diyos at naritong gumagawa at habang sinasamba ka nila, labis kang magagalak at sasang-ayon ka pa nga kung itinuring ka nilang parang Diyos. Sa sandaling naabot mo ang yugtong yon, katapusan mo na, mababasura ka. Nang di mo namamalayan, ang mayabang na kalikasan na ito ang magiging pagkawasak mo. Ang ganitong tao ay tinatahak ang landas ng mga antikristo. Ginagamit ng ilang tao ang katungkulan nila upang magpatotoo sa sarili nila at itaas ang sarili nila at makipag-agawan sa Diyos para sa mga tao at katungkulan. Gumagamit sila ng sari-saring paraan at hakbang para sambahin sila. Sinusubukang makuha ang mga tao at kontrolin sila. Ang iba'y sinasadyang ilihis ang mga tao para isiping sila'y Diyos upang maitrato silang parang Diyos. Hindi nila sasabihin sa mga tao na sila'y naging tiwali na sila rin ay tiwali at mayabang, na huwag silang sambahin, na gaano man kahusay ang ginagawa nila dahil to sa pagtataas ng Diyos at ginagawa nila ang dapat gawin. Bakit hindi nila sinasabi ang mga ito? Dahil natatakot silang mawala ang lugar nila sa puso ng mga tao. Ito ang dahilan kaya ang gayong mga tao ay di dinadakila ang Diyos at di nagpapatotoo sa Diyos. Lahat ng pababa ay itinataas ang kanilang sarili at nagpapatotoo sa kanilang sarili. Naglilibot sila, ipinagmamalaki at pinupuri ang kanilang sarili at hindi talaga nila isinapuso ang Diyos. Naranasan na ba ninyo ang sinasabi ko? Maraming laging nagpapatotoo sa sarili nila. Nagdusa na ako sa ganong paraan, nagawa ko na ang ganong gawain. Pinakitunguhan na ako ng Diyos sa ganong paraan, ipinagawa niya sa akin ng ganon, mataas ang tingin niya sa akin. Ngayon ay ganoon na ako. Nagsasalita sila sa partikular na tono
at may partikular na tindig. Ang ilan ay naisip na ang mga taong ito ang Diyos. Kapag sila'y nasa punto ng yun, matagal na silang iniwan ng banal na espiritu. Bagamat sa ngayon hindi sila pinapansin at hindi itinitiwalag, nakatakda na ang kapalaran nila at ang magagawa na lang nila'y hintayin ang parusa nila. Amen. Tumagos ang mga salita ng Diyos sa puso ko na parang patalim. Katulad ako ng sinabi sa mga salita niya, laging dinadakila ang sarili at nagpapasikat. Simula nung maging isang leader ako, inisip ko na para maging leader, kailangan kong maging mas magaling sa iba at mas may tayog para makuha ang suporta ng lahat. Pag ibinabahagi ko ang mga karanasan ko, nagkukunwari ako at hindi tinatalakay ang aking mga katiwalian sa takot na hindi ako tingalain ng iba kapag nalaman nilang katulad lang din nila akong tiwali. Kahit na nung nagkasakit ako, naging negatibo ako at nagsimulang dumaing at natakot ng husto. Pero para panatilihin ang imahe ko, itinago ko ang tunay kong nararamdaman at puro positibong bagay lang ang sinabi ko para lalo pa akong iduluhin ng iba. At isipin nila kung gaano ako kapositibo at kung gaano katibay ang pananampalataya ko. Bilang isang leader, dapat naman talaga akong mas magpuyat at mas maghirap. Tama. Pero sinasadya ko na laging banggitin sa mga kapatid kung gaano ako kaabala, kung gaano ako ginagabi sa pagpupuyat at kung gaano ako nagsipag sa gawain ko. Para isipin nila na masyado akong responsable at masipag. Ang tagumpay na nakita ko sa tungkulin ko ay galing sa banal na espiritu. Pero di ko dinakila ang Diyos. Nagpasikat lang ako kung gaano ako nagdusat nagsakripisyo. Para isipin ng lahat na ako ang haligi ng iglesia na parang walang matatapos kapag ako'y wala. Lagi akong ganito magbahagi, nanlilin lang ng iba, na humantong sa pagdidisiplina sa akin gamit ang sakit na to. Pero naniniwala ang iba na nagkasakit ako dahil sa kasipagan kong magtrabaho. At napagalitan pa ang sister na katrabaho ko na parang ako ang may pasan ng pinakamabigat na dalahin ng iglesia. Dinakila ko ang sarili ko at nagpasikat. Sa paraang ito, nililin lang at kinukulong ang iba at dinadala sila sa harap ko. Hayagan kong kinakalaban ng Diyos. Oo. Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilang matakot. Para tingalain at iduluhin ako ng iba, gumamit ako ng lahat ng uri ng paraan para magpasikat at manlinlang ng ibang kapatid na nagdulot sa kanilang umasa sa akin hanggang sa mawalan na ng puwang ang Diyos sa mga puso nila. Hinangad nila ang opinyon at pagsang-ayon ko sa lahat ng bagay. Hindi ba't naghahari ako na parang reyna sa iglesia? Ang iglesia ay isa dapat lugar para sambahin ng Diyos. Sa pagdadakila sa sarili ko at sa pagdadala sa iba sa harap ko, hindi ba't sinusubukan kong palitan ng Diyos at gawin siyang tau-tauhan? Nilalabanan at pinagtataksilan ko siya tulad ng isang antikristo. Nagawa ko ang napakasamang kasalanan ng paglabag sa disposisyon ng Diyos. Labis akong natakot ng sandaling yun. Alam kong nagkasakit ako dahil ginalit ko ang Diyos at ngayon ay ipinapakita na niya ang matuwid niyang disposisyon. Namuhi ako sa sarili ko sa pagiging manhid at mapaghimagsik at nakita kong walang pagkakasalang pinalalagpas ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Nagpatira pa ako sa harap ng Diyos para magdasal at magsisi. Makapangyarihang Diyos, sa nakaraang taon hindi kita pinaglilingkuran kundi gumagawa ako ng masama. Dinala ko ang mga tao sa harapan ko. Nakikipagkompetensya sa iyo para sa kontrol. Kumilos ako na parang antikristo, kasuklam-suklam at kahiya-hiya ako. Diyos ko, talagang nagkamali ako. Punong-puno ng pagsisisi. Hiyang-hiya akong humarap sa Diyos. Nagsimula akong maisip ito. Paano ako napunta sa maling-maling landas? Ano ba talagang nagdulot nito? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Partikular na iniidolo ng ilang tao si Pablo. Gusto nilang lumabas at magbigay ng mga talumpati. Gusto nilang nangangaral, dumadalo ng pagtitipon, at pinapakinggan ng mga tao. Sinasamba sila at umiikot sa kanila. Gusto nilang may katayuan.
sa isipan ng iba at natutuwa sila kapag pinahahalagahan ng iba ang kanilang imahe. Suriin natin ang kalikasan nila mula sa mga pag-uugaling ito. Ano ang kanilang likas na pagkatao? Kung sila'y ganito talaga kung kumilos, sapat na yan upang ipakita na sila'y mayabang at hambog. Hindi man lang nila sinasamba ang Diyos. Naghahangad sila ng mas mataas na katayuan at nangangarap na magkaroon ng otoridad sa iba. Naariin sila at magkaroon ng katayuan sa kanilang isipan. Ito ang klasikong larawan ni Satanas. Ang namumukod na mga aspeto ng likas nilang pagkatao ay kayabangan at kahambugan. Ayaw nilang sambahin ang Diyos at nais nilang sambahin sila. Ang gayong pag-uugali makapagbibigay sa iyo ng malinaw na pagtingin sa kalikasan nila. Amen. Dahil ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, nagsimulang magbago ang kanilang kalikasan. At unti-unting nawala ang normal nilang katwiran. Hindi na sila nananatili sa posisyon ng tao. Bagkus, nais nilang lagpasan ang katayuan ng tao at ninanasa nila ang bagay na mas mataas. At ano itong bagay na mas mataas? Nais nilang lagpasan ng Diyos, lagpasan ng kalangitan at ang lahat ng iba pa. Anong ugat kung bakit naging ganito ang mga tao? Pagkatapos ng lahat, labis na mapagmataas ang kalikasan ng tao. Ang pagpapakita ng kayabangan ay paghihimagsik at paglaban sa Diyos. Kapag ang mga tao ay mayabang at mapagmatuwid, magtatatag sila ng nagsasariling kaharian nila at gawin ang anumang gusto nila. Inaakay din nila ang iba na magpakontrol sa kanila at magpasakop sa kanila. Para makaya nilang gawin ang gayong bagay, ibig sabihin ang diwa ng kayabangan nila'y naging yung sa arkanghel. Kapag ang kayabangan nila'y umabot sa partikular na antas, natutukoy noon na sila ang arkanghel at isasantabi ang Diyos kung taglay mo. Ang gayong mayabang na disposisyon, hindi magkakaroon ng puwang ang Diyos sa puso mo. Amen. Amen. Oo nga. Binigyan ako ng pangunawa ng mga salita ng Diyos tungkol sa diwa ng problema ko. At nakita ko ang dahilan kung ba't lagi kong dinadakila ang sarili ko at nagpapasikat. Dahil yun sa mapagmataas kong kalikasan. Sa simula pa lang ay mali na ang landas na kinatatayuan ko. Naging tulad lang ako ni Pablo sa pagdadakila ko sa aking sarili at pagpapasikat sa tungkulin. Siya'y laging nagdadakil at nagpapatotoo sa sarili niya habang ginagawa ang gawain niya. At hindi siya nagpatotoo na ang Panginoong Hesus ang Diyos na nagkatawang tao. Nagpatotoo lang siya kung gaano siya nagsakripisyo at nagdusa. Sinasabi pa ngang sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. At nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran. Pinaniwala niya ang iba na karapat-dapat siya sa korona at mga gantimpala. Nakita ko na ang kalikasan ko'y tulad din ng kay Pablo. Nasiyahan ako na tingalain at idoluhin. Masaya ako kapag napapalibutan ng mga tao. At marinig na purihin ako ng mga tao saan man ako pumunta. Kailangan kong magkaroon ng puwang sa puso ng mga tao. Tulad ng sinasabi sa mga salita ng Diyos, puno ang kalikasan ko ng kayabangan at kahambugan. Ayaw nilang sambahin ng Diyos at nais nilang sambahin sila ng iba. Mapagmataas ako, wala na ako sa katinuan. Di ko nagawang tumayo sa pwesto ko bilang nilalang at sambahin ng Diyos. At di ko siya trinato na Diyos. Pinarangalan ko lang ang sarili ko. Itinalaga ko ang sarili ko sa tungkulin ko para tingalain at idoluhin. Na nagdulot sa panilinlang ko sa mga kapatid. Pag dumarating ang mga problema, umaasa sila sa akin at ako ang pinagpapasya nila sa lahat ng gawain. Dinala ko ang mga tao sa harapan ko at nagtayo ng sarili kong kaharian. Paano bang hindi mapupukaw ng ganoong asal ang puot ng Diyos at maitutulak siyang mamuhi sa akin? Tama yun. Ang sakit ko ay ang pagiging matuwid ng Diyos. Oo nga. At dapat lang yun sa akin dahil sa paggawa ko ng masama at paglaban sa Diyos. Nagpasalamat ako sa Diyos sa pagdidisiplina niya sa akin. Pinipigilan agad ang paggawa ko ng masama. Salamat sa Diyos. Nang mapagtanto ko to, nagdasal ako sa Diyos. Mula bukas, isasagawa ko ang katotohanan at tatalikdan ng aking laman. Ilalantad ko ang katiwalian ko para makita ng iba ang aking kapangitan. Makita nila kung ano ako at di na nila ako idoluhin. Sa mga devosyonal kinabukasan, nagbasa ako ng mga salita ng Diyos tungkol sa pagiging matapat at bukas, kung paano dakilain ng Diyos at magpatotoo sa Kanya. Sabi ng mga salita niya, ang pagpapatotoo sa Diyos ay pagsasalita mo sa kung paano niya hinahatulan at kinakastigo ang tao. Kung anong pagsubok ang ginagamit niya para pinuhin ang tao at baguhin ang disposisyon.
Kung gaano karaming katiwalian ang nabunyag sa inyong karanasan, kung gaano na ang natiis nyo, at kung paano kayo nalupig kalaunan ng Diyos. Magsalita kung ganong tunay na kaalaman sa gawain ng Diyos ang mayroon kayo, at kung paano kayo dapat magpatotoo para sa Diyos at suklian siya. Dapat ninyong lagyan ng substansya ang ganitong uri ng wika habang pinapasimple ito. Huwag pag-usapan ng mga hungkag na teorya, magsalita ng makatotohanan ng mula sa puso. Ganito ang dapat ninyong maranasan. Huwag magpakitang gilas gamit ang mga tila malalim at hungkag na teorya. Pinagmumukha kayo nitong walang katuturang mayabang. Dapat mas magsalita kayo ng mula sa totoo ninyong karanasan at mula sa puso. Ito'y pinakakapakipakinabang at pinakanararapat na makita nila. Kayo'y mga taong pinakasumalungat sa Diyos at pinakamalabong magpasakop sa Kanya. Ngunit ngayon, kayo'y nalupig. Huwag na huwag ninyong kalilimutan yan. Dapat mas pagbulay-bulayan at pag-isipan ng mga usaping ito. Kapag naunawaan na ng mga tao ang mga ito, malalaman nila kung paano magpatotoo. Kung hindi, baka makagawa sila ng mga kilos na kahiyahiya at walang katuturan. Oo nga. Sa pagbabahagi at pagniniig ng mga karanasan, ang ibig sabihin ay pagsasatinig ng mga saloobin sa puso mo, kalagayan, mga karanasan mo at kaalaman sa mga salita ng Diyos. Gayon din ang tiwaling disposisyong nasa loob mo at matapos yan, natatalos ng iba ang mga bagay na ito. Tinatanggap ang positibo at kinikilala yaong negatibo. Ito lang ang pagbabahagi at ito lang ang tunay na pakikipagniig. Amen. Amen. Naunawaan ko sa mga salita ng Diyos na para tunay na dakilain at patotohanan siya, kailangang mas pag-usapan natin ang tungkol sa ating katiwalian, ilantad ang tunay nating kalagayan at mga saloobin. Pag-usapan ang batayan nating mga motibo, kung anong nagawa natin at kung ano ang kinalabasan. Kung paano natin naranasan ang paghatol ng mga salita ng Diyos at nakilala ang mga sarili natin. Dapat din nating ilantad at himayin ang tiwali nating diwa nang makita ng lahat kung ano talaga tayo. Sabihin kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos at paano siya nagsasaayos ng mga sitwasyon para patnubayan tayo. Nang makita ng lahat ang kanyang pagmamahal sa tao. Tama. Kailangan din ay tunay tayong magsalita ng mula sa puso at huwag tayong magyabang o magpasikat. Ngayong may landas na ako ng pagsasagawa, nagkwento ako sa iba sa pagbabahagi tungkol sa lahat ng paraang tinatahak ko ang landas ng mga antikristo nitong huli. Hinimay ko ang mga nakakatakot na kahihinatnan ng kung paano ko tinahak ang landas na ito. At habang ibinabahagi ko ang tungkol dito, mas malinaw kong nakikita ang sarili ko. Salamat sa Diyos. Pagkatapos, sinabi ng iba na hindi nila napagtantuang alin man dito at nalinlang sila ng magaling kong pagsasalita at ng aking mabubuting gawa. Sabi ng isang sister, dati akala ko magaling ka sa pagsasagawa ng katotohanan na parang kaya mong laging maging positibo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Ngayon ay nakikita ko na ikaw ay napakatiwali rin na naging negatibo at mahina ka rin. At na pare-pareho lang ang tiwaling sangkatauhan. Di natin pwedeng iduluhin o ilagay ang sino man sa pedestal. Oo nga. Sabi ng isa pang sister, dati, akala ko talagang malakas ka. At hindi ko ginusto na maging bukas sa'yo. Dati iniisip ko na mas tiwali ako kesa sa'yo. Ngayong nagsabi ka sa amin, nakikita kong magkakapareho lang tayo. Nang marinig kong sabihin ito ng mga sister, hiyang-hiya ako at puno ng pagsisisi. Sabi ko sa kanila, huwag niyo na akong tingalain. Tinatahak ko ang landas ng mga antikristo at iniligaw ko kayong lahat. Tapos, ginamit ng mga katambal ko ang mga salita ng Diyos para tulungan akong kilalanin ang aking sarili. At bigla na lang, pakiramdam ko malapit na ako sa kanilang lahat. Mas magaan na ang loob ko nang ako'y umuwi nung araw na yon. Kinagabihan, halos makalimutan ko ang karamdaman ko at nakatulog ako ng mahimbing. Natuwa talaga ako nang magising ako kinabukasan para malaman na bumalik na sa normal ang mukha ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa isang pagtitipon, binasa ko to sa mga salita ng Diyos. Pagdating sa mga taong hindi tama ang intensyon, na gusto ang atensyon at sabik gumawa ng mga bagay-bagay,
na madalas nagdudulot ng pagkagambala, bumubulalas ng relihiyosong doktrina at ng mga kampo ni Satanas at iba pa. Kapag tumatayo sila, nagiging suliranin sila para sa iglesia. At ang pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Kapag nakatagpo kayo ng ganitong mga tao, agad na pagbawalan sila. Kung di sila magbabago matapos ang maraming babala, daranas sila ng kawalan. Kung ang mga ipinipilit ang paraan nila ay ipagtanggol ang sarili at pagtakpan ng kasalanan nila, dapat silang agad na tanggalin ng iglesia at huwag nang pagmaniobrahin. Huwag mawalan ng marami para magligtas ng kaunti, isipin ang kabuuan. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Inihayag ng mga salita ng Diyos ang pinakahalata kong katangian sa nakaraang taon. Magmula nang maging leader ako, lagi akong nasisiyahang manguna sa lahat ng ginagawa ko. Nagpasikat ako na parang mas magaling ako sa lahat. Pag pinag-uusapan namin ng mga katambal ko sa trabaho ang gawain, kahit na may sarili silang mga ideya, ako dapat lagi ang nangunguna at ibibida ko ang higit na mahusay kong mga opinyon. Mukha akong maagap at positibo pero ang totoo, gusto ko lang magpasikat sa lahat ng ginagawa ko at hangaan ako ng mga tao. Sa pag-iisip nito, napagtanto kong idinulot ng mapagmataas kong kalikasan ng pagkilos ko ng kahiyahiya. Iginalang ng iba ang mga opinyon ko at tinalakay ang mga bagay sa akin. Isinasabuhay nila ang katotohanang realidad, hindi sila mapangdikta o mapagmataas. Pero inisip ko na ang ibig sabihin nito ay mas magaling ako sa kanila. At gusto ko laging maging mapanghamak at ipakita kung ganong mas magaling ako. Katawa-tawa ang lahat ng ito. Pakiramdam ko ako ang emperador sa ang bagong damit ng emperador, walang kamalayan sa sarili. Hindi ko alam kung ganong nakakahiya ang kinikilos ko, bagkus ay nagpasikat lang ako. Sa pag-iisip sa asal ko, hiyang-hiya talaga ako sa sarili ko. Akala ko ako'y kamangha-mangha dahil hindi ko talaga kilala ang sarili ko. Natakot ako habang iniisip ang landas na kinaroroonan ko. Lalo na nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos na pag nakakita tayo ng mga taong may maling mga motibo na mahilig magpasikat, dapat nating agad na pagbawalan sila. At pag hindi sila nagnilay, bagkus ay nagdahilan, dapat silang agad na tanggalin ng iglesia. Ipinakita nito ang pagiging matuwid at maharlika ng Diyos. Ay. Akala ko tama ito. Nagpapasikat ako sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon. At sa huli ay nalinlang ko ang aking mga kapatid at lalo pa nila akong inidolo. Dahil dito nawala ng puwang ang Diyos sa mga puso nila. Palihim kong ginawang tau-tauhan ng mga kasama ko. Ay. At hindi na sila umaakto ng responsable. Sa paglaganap ko sa iglesia, nagdulot lang ako ng pinsala nang hindi yun namamalayan. Sa buong panahon, iniisip ko lang na isa akong papasikat na bituin. Kung hindi ako mabagsik na hinatulan ng Diyos, wala akong matututuhan tungkol sa sarili ko o tungkol sa maling landas na aking kinaroroonan. O na nasa landas ako na walang balikan. Totoo yan. Nang maunawaan ko ito, nagsimulang magbago ang pananaw ko. Dati, iniisip ko na kung ako'y may kakayahan na tinitingala ng iba, maliit na bagay lang ang kaunting pagpapasikat. Marangal pa nga yun. At ngayon, napagtanto ko na ang pagpapasikat sa isang kasuklam-suklam na paraan para tingalain ako ay kahiyahiya. Amen. Naramdaman ko kung paanong nakakawalang dangal ang hindi maunawaan ang sarili ko at ang sundin ng mapagmataas kong disposisyon at magpasikat sa tuwing may pagkakataon. Yoong may mga pagkatao'y kayang iwaksi ang kanilang pagiging mapagmataas, igalang ang Diyos, kumilos ng nararapat, gawin ng praktikal ang kanilang tungkulin, at magpatotoo sa Diyos sa salita at sa gawa. Ang mga tulad nila'y namumuhay ng makatwiran at may dignidad. Amen. Amen. Pagkatapos nun, nasusuklam at nandidiri ako sa tuwing nakakapagpasikat ako nang hindi sinasadya. Tapos sadya kong ipapaalala sa sarili ko na kailangan kong maging totoo at hindi magyabang sino man ang aking kasama. Kailangan kong maging mas praktikal sa mga pagbabahagi ko at hindi magpasikat. Amen. Bago ibahagi ang mga karanasan ko, magdarasal ako sa Diyos, hihilinging bantayan niya ang puso ko at itatama ko ang mga motibo ko upang makapagpatotoo pa sa Kanya. Pagkatapos nito, itatanong ko sa sarili ko kung nakapagpasikat ba ako sa mga nasabi ko. Minsan malalaman kong nakapagpasikat ako ng kaunti sa nasabi ko. Kaya sa susunod na magtitipon ulit kami, inilalantad ko ang aking sarili at sinusuri ang nauna kong naging asal. Para matimbang nila ang mga salita ko at di nila ako bulag na idolohin.
Matapos magbahagi ng ganito, nakita ng mga kapatid ang tunay kong tayog at hindi na nila ako tiningala ulit. Salamat sa Diyos. Amen. Ay, yun ang praktikal na paraan para ibahagi ang mga ito. Sa aking pagbabalik tanaw, binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong gawin ang tungkulin ko. Pero tinahak ko ang landas ng mga antikristo para gawin ang gusto ko at naging kalaban niya. Napakalaki ng utang ko sa Diyos. Kung hindi niya ako dinisiplina gamit ang karamdamang yun nang walang paghatol ng mga salita niya, hindi ko pa rin makikilala ang sarili ko. Dati lagi kong kinakanta ang himno na alamin na ang pagkastigo at paghatol ng Diyos ay pagmamahal. Pero di ako nagkaroon ng karanasan tungkol dito. Ngayon ay, naramdaman ko na ang paghatol, pagkastigo, pagtutuwid at pagdidisiplina ng Diyos ay ang pinakadakila niyang pagmamahal at pagliligtas. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Ay, salamat sa Diyos. Naantig ako habang pinagbubulayan ng pagmamahal ng Diyos. At nagsisi ako na hindi ko hinanap ang katotohanan. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong hangaring maging matapat. Sa mga pagtitipon, tumuon ako sa kung paano ibabahagi ang mga salita ng Diyos sa paraan na makapagpapatotoo sa Diyos. Pagkasama ko ang mga kapwa manggagawa ko, nagsisikap akong respetuhin at tanggapin ang mga opinyon nila na naaayon sa katotohanan. At itinigil ko ang pagpipigil sa kanila at pagpapasikat gaya ng ginagawa ko noon. Pantay na ang katayuan namin ng mga katambal ko sa trabaho. Wala nang nangunguna sa amin ngayon. Kapag may mga problema, hinahanap ng lahat ang mga prinsipyo at isinasagawa ang mga yun. Labis ang pagpapasalamat ko sa paghatol at pagkastigo ng Diyos na nagdulot sa aking maunawaan ang kanyang matuwid na disposisyon at igalang siya. Hinangad kong tumayo sa pwesto ko bilang isang nilikha habang pinaglilingkuran siya at gawin ng mabuti ang tungkulin ko. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa pagliligtas sa akin. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napakagandang karanasan. Ang ganito. Ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ay ang pagmamahal at pagliligtas niya sa atin. Tama. ka. Salamat sa Diyos.